Amen. And you're there in First John chapter number 2. And obviously, I will start off by saying salamat po sa tahanan ni Brother Joseph sa patuloy pong pag-accommodate po sa atin every month dito po sa Lavanya para magkaroon po tayo ng service at least once a month ano po. And nandiyan po ako sa First John chapter 2. Ang pag-usapan po natin ngayong umaga pong ito, ngayong araw pong ito is ano po ba ang mali sa isang Bible school? Okay, or ano, what's wrong with the Bible school? Okay, kung hindi po kayo masyadong familiar sa konsepto po ng Bible school, ito po ay para po itong Baptist style ng seminaryo, or kasi di ba sa Katoliko, para maging pari ka, di ba, kailangan mo muna maging seminarista. Okay, so papasok mo na sa seminaryo, and then doon mo pag-aaralan yung pagpapare. And I think that's also the same sa mga ibang relihiyon, like for example, sa Iglesia ni Cristo and things like that, na parang merong specific na lugar or institution na kailangan mo munang daanan para ka matuto na magpahayag ng salita ng Diyos and things like that. Now, hindi rin po yung bago sa Baptist, kasi karamihan po ng mga Baptist, especially sa Pilipinas, they subscribe to this idea na kung for example gusto mo maging pastor and things like that, na kailangan mong umattend ng isang Bible school kung saan mag-enroll ka and take up pa ng 4-year course. Actually, 4-year degree din po yun. Hindi nga lang legal kasi hindi naman approved ng CHED. Okay? Wala siyang legal basis whatsoever, and kailangan mo daanan yon para sort of maging validated ka para maging pastor ka and things like that. Okay, that number one, obviously, at lagi nila sinasabi, nandiyo po sa 1 John chapter 2, lagi nila sinasabi na usually na verse, kung bakit nila sinasabing biblical yon, is kasi sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, you don't have to turn there, nandiyo po sa 1 John chapter 2, sabi po ng show to thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang sinasabi nila is may proseso or may kaparaanan para tama mo daw na mahati yung salita ng Diyos. Okay? Rightly dividing the word of truth. And actually, iba po yung ibig sabihin nila noon. Mamaya pag-uusapan po natin yon. Pero nandiyan po sa 1 John chapter 2, tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ng Bible patungkol po dito. Pero para makuha po natin yung gusto ko pakita sa inyo. Gusto ko munang pakita sa inyo yung context ng chapter 2 ng 1 John. Tingnan niyo po sa verse 18. Sabi po doon, little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now there are many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Sabi ni Apostle John na sa panahon niya, yun na rin yung last time. Kasi if you're gonna look at the sa end times Bible prophecy, isa sa mga key manifestation or isa sa mga key doctrines para malaman mo na yun na yung end of the world or end time, so to speak, is mamamanifest yung tinatawag ni Antichrist. And ang sinasabi ni Apostle John is sa panahon nila, even sa panahon natin, marami ng mga tinatawag na Antichrist. Kasi ang sabi ng Bible, ikaw ay magiging Antichrist kapag dininay mo na si Jesus Christ ay Christ. Okay, si Jesus ay Christ. And ang sinasabi ni Apostle John is ngayon pa lang, nakikita natin na maraming mga tao ang actually na nagdi-deny kay Jesus Christ, and especially ito ay hindi lang ito mga ordinaryong tao na parang what I mean is mga labas sila or hindi sila kapwa mananampalataya, so to speak. Kasi sabi doon sa verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So, ang sinasabi ni Apostle John is the fact na itong mga tao na to na nagde-deny kay Jesus Christ is the fact na sila ay supposedly hindi mo inaasahan out of all the people na sila itong mga tao magdi-deny kay Jesus Christ. Sort of like, parang for example, nasa church kayo, and then sometimes biglang magko-call out yung pastor na heretic pala si kapatid. Right? So it's sort of like, parang ganun na hindi mo ina-expect out of the world na bakit ito pa? Right? Bakit ito pa? Ito yung tao tinitingnan ko, ito yung magaling mag-preach sa amin. Tapos yung pala, oneness. Right? Or something like that. And sinasabi ni Apostle John na from the beginning, sila ay hindi talaga nating kapatiran in a sense because of the fact that they don't believe or they don't subscribe to the general teachings ng Bible. Now, kaya kung gusto ko ito maunawaan ninyo, kasi sabi sa verse 20, pag tinignan niyo po yun, but ye have an unction
Ano yung unction? Well, ang ibig sabihin po ng unction is meron po tayong kadikit. Right? Meron kang kadikit, sabi lang, from the Holy One, from God, and you know all things. So, sino yung sinasabi ni John na unction from the Holy One? Well, talon po kayo for the sake of time. Talon po kayo sa verse number 27. Sabi sa verse number 27, so, ang point po before that, bago po natin basahin yung verse 27, ang gusto ko pong makuunawaan po ninyo na ang pinapakita pong context sa 1 John chapter 2 is the fact na dahil maraming antichrist at maraming biglang surprise na akala mo kapatid mo pala sila tapos hindi pala sa Panginoon, is the fact that there's a lot of confusion na nangyayari sa kanila. Okay? And think about that, no? Sa atin kasi, even to us, you know, parang kapag for example may kilalang church, tapos for example dati di ba sa internet world, when somebody's being called out na heretic or something like that, parang even tayo na milya-milya yung layo natin sa Amerika, parang tayo din parang naaapektuhan ng issue nila, right? Because of the fact that we really don't know what happened or what's happening dun sa Amerika, right? Dun sa physical church na yun. And what I'm saying is even dun sa panahon nila, I believe na medyo mahirap din gawin yung nangyayari sa kanila, especially na wala silang Bible. Kasi nung panahon na to, hindi pa naman kompleto yung New Testament. In fact, kakasulat lang nung First John, nung sulat ni John. So, I don't think na meron na sila complete, compilation ng 66 books of the Bible. So, mahirap para sa mga tao na mapatunayan na isa talaga tong heretic or something like that because of the fact na walang nakaprint na word. Walang may copy, walang accessible katulad compared to us ngayon, walang accessible na way para makita mo or mabasa mo from the Bible yung sinasabi ng mga preachers, right? And sinasabi ni John na hindi niya na actually na you have to depend doon sa unction ng Holy One. Now, sino yun? So, verse 27, binigyan niyo yung definition. Sabi niya doon, but the anointing which ye have received of Him abideth in you. Sino po yung anointing po na yun? And the anointing there, that refers to the Holy Spirit of God. Kasi ang tinuturo po ng Bible is that once you get saved, once you believe on the Lord Jesus Christ, you're sealed with the Holy Spirit of promise. So, ibig sabihin, you're already indwelled with the Holy Ghost, with the Holy Spirit of God. And sinasabi ng Bible na, and look at sa continuation po nun, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things and is truth, and is no lie, even as it had taught you, ye shall abide in Him. So, ang sinasabi ni John is that the Holy Spirit na nag-indwell sa inyo, once you believe on the Lord Jesus Christ and you got saved, yun mismo yung mga bagay-bagay na dapat magtuturo sa inyo. So, ang point ko kaya ako dito sinisimulan yung sermon kung bakit mali generally ang Bible school or ano ang mali sa Bible school is the fact na actually, hindi mo na kailangan ang gusto ko makita ninyo is actually hindi nyo na kailangan mag-enroll sa isang 4-year degree or sa isang seminar, something like that, para matutunan ninyo yung banal na salita. Kasi actually, di ba, I mean, in a logical sense, right, kung kayo mag-enroll sa isang klase, ang gugustuhin nyo maging prof o maging teacher is yung the best. Right? I mean, kapag, for example, gusto niyo matuto ng mga techniques sa business, obviously, you would go to AIMS, for example, Asian Institute of Management and Studies, because of the fact na tingin niyo magagaling yung mga prof doon, right? Or something like, for example, gusto niyo mag-aral ng engineering or something like that, pupunta kayo sa mga schools na sikat sa engineering dahil alam niyo magagaling yung mga prof doon. And in a logical sense, kung pag-uusapan natin yung salita ng Diyos, hindi mo na actually kailangan mag-enroll in a degree program, in a 4-year degree program or in a seminar, kasi meron na kayong best teacher. I mean, sino pa ba ang mas gagaling, right, sa banal na espiritu na magtuturo sa inyo, sabi ng Bible, ng lahat ng bagay, right? Pero, again, ang mga tao ngayon, pinapatunayan nila, at sinasabi nila na dapat, pag magpapastor ka, dapat mag-Bible school ka muna, right? And parang i-awkward, parang alam mo yun, parang i-down nila or i-degrade nila yung isang preacher na walang Bible school degree, right? Kasi ganun yun eh, parang pag ako sinasabi ko, ay sir, magpipreach po ako ngayon, kaya ganito, ganyan. Pag for example, na-brought up ko yung mga schedules ko ng preaching, for example, sasabihin sa akin ng mga tao or ng mga kausap ko, bakit Bible school graduate ka na ba? I was like, hindi.
Right? Kasi ang hinahanap nila is the validation na may diploma ka dapat ng Bible school, which is, I think, it's wrong. Okay? Napunta po kayo ng 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter number 1. 2 Peter chapter number 1. And ang una pong mali sa tingin ko, okay, sa Bible school is that they try to unify the doctrines or at least the interpretation of the doctrines. Okay, anong ibig ko sabihin po na they try to unify? Brother Chris, masama ba na maging unified tayo sa isang doktrina? I'm not saying na hindi na masama na tayo ay iisa ng doktrina. Actually, that's good. The reason why we're here sa Verity Baptist Church dito sa Cavite is because of the fact na dahil yung mga churches natin before, actually, iba-iba silang doktrina. Okay? And isa sa mga fascinating characteristics ng Verity Baptist is because of the fact that we unify on doctrine. Right? Lahat tayo naniniwala sa salvation by grace through faith. Lahat tayo naniniwala sa Trinity. Right? Naniniwala tayo sa replacement theology and things like that. Okay? So, I'm not saying na masama ang unification ng doctrine. Okay? But what I'm saying is mali, actually, na i-enforce nyo sa isang tao yung doktrina ninyo. What I'm saying is let every man be fully persuaded in his own mind. Sabi nga ng Bible. So, ibig sabihin, although tayo, we champion, we wanted na lahat tayo mga tao mag-unify sa isang doktrina, pero hindi rin tayo agree na kailangan mong puwersahin ang isang tao na maniwala kapareho mo. Okay? Hindi tayo mga Muslim, mga kapatid, na kapag hindi ka naniniwala na kapareho ko, papatayin kita. Okay? We're not that. Okay? Ang sinasabi ko is the fact na yes, we wanted to unify, but we want every man to be persuaded in his own mind. Ang problema sa Bible school, okay, is the fact na they try to unify the doctrines, the interpretation of the doctrines, na pinupwersa nila sa bawat isa na dapat ganito. Kaya makakakita po kayo, for example, bigyan ko ng example. Makakakita po kayo ng mga churches na kapag iba yung way ng paggawa mo ng isang bagay, i-judge ka nila. For example, pag yung presentation mo ng gospel, magkaiba sa presentation ng gospel nila, kukutsain ka nila. Okay? For example, maraming mga Baptist churches, ang kanilang gospel presentation, 3 to 5 minutes. Tapos, ang sasabihin nila sa'yo, kapag ang gospel presentation mo ay 10 minutes or so, sasabihin nila, alam mo ba Brad, na walang kapasidad ang mga tao na makinig for 10 minutes. Like, sino ba ang kausap ko? Kinder? Right? Na wala silang kapasidad na makapag-give attention for 10 minutes. I mean, nakikipag-usap ako sa matanda na, sa may isip na, okay? Na I get it, kung bata talaga ang kausap ko, baka hindi ko makuha yung attention niya for 10 minutes, pero ang kausap ko ay mga matatandang tao na. But they deny it and sinasabi nilang ineffective yung ganong strategy. Pero saan ba nila nakuha yung theory na yun? I mean, nakuha ba nila yun sa Bible? Meron ba sa Bible na nagsasabi na, kailangan ng gospel presentation mo 3 to 5 minutes? I get it. Pag binasa mo yung Acts 16, 30, 31, wala pa nga 1 minute yun. Pero that's a summarized, conversation na makikita mo sa Bible. And wala ka mababasa sa Bible na si Jesus Christ nag-preach ng pagkahaba-habang mensahe ng kaligtasan. Hindi naman 3 to 5 minutes lang yun, right? Pero sinasabi nila, hindi dapat 3 to 5 minutes lang. Saan nila nakuha yun? Nakuha po kasi nila yun sa Bible school. Kasi yung strategy po na yun, tinuturo po yun sa Bible school. Okay? And what I'm saying is, actually, yun po yung mali na they try to unify the doctrine. Okay? Yun po yung gusto kong ipakita sa inyo na actually mali yung way po na yun. Okay? And ang kinakatakutan po nila actually is pag tinignan nyo po yung 2 Peter chapter number 1, tingnan nyo po yung verse number 19. 2 Peter chapter number 1, verse number 19. Sabi po doon, for we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arises in your heart.
So, ano po yung more sure word of prophecy? Yun po yung Bible. Okay? So, sinasabi ng Bible, ni Peter actually, na meron tayong mas sigurado. Kasi ang kino-compare po dito ni Peter, kapag kinuha niyo po yung context, is yung transfiguration. Kasi remember, si Peter, kasama siya ni Jesus Christ nung siya ay na-transfigure, na nakita nila with their very own eyes, na nag-transform si Jesus Christ sa kanyang glorified body. And sinabi nila, that was confirmed by them na siya yung Son of God. And sinasabi ni Peter na yung personal experience ko na nakita ko si Jesus Christ, actually, hindi yung pinakamagandang evidence, kundi ang sinasabi ni Peter is that yung evidence na mas maganda, sabi niya yung more sure word of prophecy is yung Bible na meron tayo ngayon, na hawak-hawak natin. And sabi doon, whereunto you do well that you take heed. Pero meron kasi doon sa verse 20, pag tinignan niyo doon, sabi doon, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Na maraming mga tao, babasahin nila yon, at matatakot sila for a person na sabi nila hindi trained, okay, para humawak ng Bible at mag-interpret ng Bible at mag-preach ng Bible. That's the reason why minsan may mga abnoy, okay, and sorry for the word, pero abnoy talaga sila, nalalapit sa'yo kapag nagpipreach ka ng gospel, tapos tatanungin ka, sino nagbigay sa'yo ng authority para mag-preach ng Bible? Right? Kasi yun ang paniniwala nila, natakot sila, na akala nila, hindi mo binibigyan ng private interpretation, na binibigyan mo pala, yun ang takot nila, na binibigyan mo pala ng private interpretation based on your own understanding, yung scripture. Yun din po yung takot kung bakit po, actually yun yung buong konsepto ng seminaryo. The reason why pinapupunta ka nila sa Bible school, why they want you to go to the seminary, is para ma-brainwash ka na ito talaga yung dapat mong paniwalaan. Makinig ka sa akin. Right? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan makinig sa kung sino man, makinig kayo sa banal na espiritu. Actually, hindi nyo kailangan makinig sa akin. Okay? That's why the Bible says, di ba, yung Berean, they are more noble than those of Thessalonica because they search the scriptures, because they receive the word of God in their heart, and they search the scriptures daily whether these things are so. So it's not just about hearing kung ano yung sinasabi ng preacher, it's about searching the scriptures daily kung yung sinasabi namin as preachers, totoo ba yun? That's why we are accountable to you. Okay? Now, let me just for sure, okay, para na maunawa po natin, Brother Chris, kailan ba kami magkakaroon ng private interpretation ng scripture? Basahin niyo yung verse 21. Ano yung dahilan kung bakit sinabi ni Peter na dapat ang unang nating maunawaan na ang propesiya ng kasulatan, yung mga nakasulat na bagay daw dito, hindi siya po pwedeng i-interpret privately. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng magkaroon ng sarili mong pagkakaunawa, okay, or sarili mong interpretasyon ng kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Yun yung sinasabi ng verse 20. Pero bakit daw? Pansinin nyo ito, sabi ng verse 21, for. Hindi po yan para ha. Yung for po dyan, ang ibig sabihin po niyan, dahil. Okay? So, yung dahil dyan, ito yung dahilan kung bakit sinasabi ni Apostol Pedro na hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong interpretasyon ng Biblia kasi sabi niya doon, yung propesya, sabi doon, for the prophecy came not in old time by the what? By the will of man. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, the reason why you should not have a private interpretation is because of the fact na isinulat ito hindi dahil sa kagustuhan ng mga tao. Okay, ibig sabihin, yung mga bagay na nakasulat. For example, sinabi ni, di ba nakalagay, for example, second epistle of Peter. Okay? So, obviously, sulat kamay po yun ni Peter. Okay? But what you have to understand is nung sinusulat po yun ni Peter, hindi lang niya po yun sinusulat just because of the fact na gusto ko itong isulat. Okay? Sinusulat niya yun under the inspiration of the Holy Ghost. Okay? Sort of like parang si John sa Revelation, pag binasa niyo yung Revelation, sinusulat niya yung mga bagay na yon as he was being taken by the Holy Ghost, right? Pinapakita sa kanya yung mga bagay na kanyang sinusulat. Even if sometimes sinasabi niya, hindi ko maintindihan itong mga bagay na to. Right? If you're gonna look at Daniel, for example, sinulat niya yung Book of Daniel, merong parts sa Book of Daniel na sasabi Daniel, hindi ko maintindihan itong mga bagay na pinasusulat ko. Okay? And what that shows you is that even though they are consciously writing
And by the way, okay, gusto ko lang bigyan to ng balance. Hindi po sinasabi ng Bible na sila ay na-inspired. Okay, parang wala na silang utak na parang robot lang silang nagsusulat. Okay, they are consciously writing yung sinasabi nila. Ang problema, nung sinusulat nila yung mga bagay na yun, hindi lang sa kanila nagbe-make sense. Okay, because they are being inspired by the Holy Ghost. And sabi doon, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, sinasabi ng Bible na kaya siya sinulat, hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil ang mga banal na tao, holy men of God, spake as they were moved by the Holy Ghost. Now, let me ask you a question. Kapag, for example, nagsulat ka ng letter, tapos, sino sa tingin ninyo, okay, ang pinaka-qualified na mag-interpret ng sulat na yon? Ako. Kunyari, si Brother Mark nagsulat ng letter. Okay? Tapos, ang interpretation, sino dapat ang qualified na mag-interpret nun? Ako? No? Ang pinaka-qualified na mag-interpret ng sulat na yun is obviously yung tao nagsulat. Right? Okay? And here's the thing, although sinulat ng tao, physically ang Bible, sino sa tingin nyo ang most qualified na mag-interpret ng Bible? It's the Holy Spirit. Kasi siya lang naman yung nagsulat. Right? Although gumamit siya ng tao, what I'm saying is the most qualified, entity na po pwedeng mag-interpret ng Bible is the Holy Spirit. So what I'm saying is, yung private interpretation, yun ay kung sarili mong interpretasyon sa pamamagitan ng sarili mong utak. Bigyan ko kayo ng example. Maraming mga tao, pag tinignan nyo, kukutsain nila yung doctrine of the Trinity. Paano nga naman yung isa naging tatlo? I agree. Kasi it doesn't make any sense. Pero, here's the thing. Yun ang tinuturo ng Bible, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay? So, hindi ako po pwedeng sabi na, hindi logical yun. Iisa lang yung Diyos. So, magsusubscribe ako sa oneness. Bakit? Will of man yun eh. Right? Hindi ko pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay tao lang kasi napagod siya. Well, in fact, the Bible says the Word was made flesh. Right. So, here's the thing. Ano paniniwalaan ko? Teka lang, paano ba naman, napakahirap naman paniwalaan yun, yung tao naging Diyos. Well, actually, mahirap paniwalaan yung tao na naging Diyos, pero yung Diyos na naging tao, hindi mahirap paniwalaan yun. Is there anything too hard for me, thus saith the Lord? Right? So, here's the thing. Yung private interpretation is the fact na ikaw mismo nagsusubscribe ka sa sarili mong pangunawa at hindi ka dumidepende sa interpretation ng Bible. Kasi here's the thing. A lot of people would say, dapat isa lang ang interpretation ng lahat ng Bible verses. But here's the thing. Kung ganun ang gagawin natin, napaka-boring na libro to. I mean, gano'n ba karaming sermon ang kailangan nyo pakinggan kung meron lang isang interpretation, lahat ng verses sa Bible? Eh di, tapos na lahat ng sermon. Imagine niyo for 400 years people are preaching from the King James Bible. Hindi ba nila kayang i-cover lahat ng 1,000 plus verses sa Bible? Kung iisa lang lahat ng interpretation? So, hindi sinasabi na iisa lang ang interpretation kapag sinabi niyang private interpretation. Ang sinasabi po ng Bible is kapag ikaw, dumidepende ka sa sarili mo para ipaliwanag ang isang scripture, that is private interpretation. Pero kung dumidepende ka sa banal na espiritu, okay? Hindi yun ba private interpretation? In fact, makikita niyo yun sa Bible. Bigyan ko ng example. Punta po kayo ng Jeremiah 31. Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31. And isa lang po ito sa mga verses na pag binasa po ninyo, hindi nyo aakalain na this is actually a prophecy. Kasi di ba when we think about prophecy, ang una pong pumapasok sa atin, it's something na kapag binasa natin, it's like a declaration of, some future event na mangyayari. Like for example, yung Isaiah chapter 9, right, verse 6, na sinasabi doon na ipapanganak yung virgin shall conceive and bring forth a son and things like that. Okay, it kind of talks about the upcoming Messiah, right? Pero pag tinignan niyo may verses for example sa Bible, itong Jeremiah chapter 31, basahin natin yung context para makita po natin.
basahin natin simula sa verse 10. Sabi po doon, Jeremiah 31 verse 10, Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him as a shepherd doth his flock. For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he. Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat and for wine and for oil and for the young of the flock and of the herd, and their soul shall be as a watered garden, and they shall not sorrow anymore at all. So Brother Chris, ano yung sinasabi dyan ni Jesus Christ, ng Diyos? Ang sinasabi dyan actually ng Diyos is yung pangako niya. Kasi if you're gonna look at the context of Jeremiah, Jeremiah was actually preaching doon po sa panahon ng captivity. So, dahil sa sobrang sama ng Judah, kinurse sila ng Diyos na sila ay tatanggalin from their land at sasakupin sila ng Babylon, dadalhin sila sa Babylon, for 70 years. Okay? As in chapter 31, binibigyan sila ng pangako ng Diyos na yes, dadalhin ko kayo sa Babylon because of your sins, but then eventually, after 70 years, dadalhin ko kayo pabalik. Kukunin ko kayo pabalik. Kaya nga sabi po doon sa verse 1, He that scattered Israel. Sino po yun? Siya po yung God. The Lord God scattered Israel, will gather him. So, ibig sabihin, pabalikin niya si Israel, si Judah, sa panahon po na yon after 70 years. Now, talo po kayo sa verse number 15. Verse number 15. Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. So, isipin niyo, ilagay niyo yung posisyon niyo sa tao na kunyari nabuhay kayo sa panahon ni Jeremiah. Alright? So, nung sinabi ng Bible or sinabi ng Diyos kay Jeremiah, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. Isipin niyo, would it sound like na it's a future prophecy? Na mangyayari pa lang ito sa susunod pa na panahon. Hindi pa ito mangyayari ngayon. Right? Pero nangyayari na siya. Why? Kasi captivity nga. So sinasakop sila ng Babylon to the point na nakikita nila may mga nanay na umiiyak dahil nawala yung kanilang mga anak. Okay? So if you're gonna look at it, and here's the thing, kung iisa lang yung interpretation ng Bible, what I'm saying is, kung iisa lang yung interpretation ng Bible, dapat tapos na yung event na yun. Wala na tayo dapat pakialam dun. Right? Bakit pa sinulat ng Diyos yung Jeremiah chapter 31 kung in fact wala na tayong pakialam dun? But go if you would to Matthew 2. New Testament, Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Look at verse number 16. Matthew 2 verse 16. Sabi po doon, Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet. So sinasabi ni Matthew, teka lang, yung sinabi ni Jeremiah, actually that is a prophecy na mangyayari kailan? Ano yung quote ni Matthew? Verse 18, sabi po doon, In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and would not be comforted because they are not. The specific quote is Jeremiah chapter 31 sa verse number 15. So ang point ko, kung again, isang interpretation lang meron sa isang Bible, bakit in-interpret ni Matthew under the inspiration of the Holy Spirit? Okay? Under the inspiration of the Holy Spirit, bakit niya in-interpret ng iba yung sinabi ni Jeremiah? So, Jeremiah 31. Nasabi ni Matthew, yung pagpatay ni Herod sa mga children 2 years below, sabi niya, yun ay fulfillment ng sinasabi ni Jeremiah. Well, in fact, if you're gonna read Jeremiah 31, walang intention si Jeremiah na sabihin yon, okay, in a sense na future event yon. He's saying na nangyayari to ngayon, okay, but interpret ni Matthew na sinasabi niya, ito yung actually sinasabi ni Jeremiah.
Why? Kasi there are multiple layers of interpretation na pwede nyong kunin sa salita po ng Diyos. And what I'm saying is, as long as you're depending on the Holy Spirit to teach you and to guide you, you're not going to get wrong on the interpretation. Kaya hindi nyo kailangan ng Bible school. Kaya hindi nyo kailangan ng seminaryo. Kaya hindi nyo kailangan na makinig lang sa isang tao na ito dapat ang interpretation. Kasi ito yung sabi ni pastor. Hindi yun ang tinuturo po namin. Okay, we're not teaching, depende kayo sa amin. Because number one, your own spiritual nourishment must depend on the Word of God. Right. Hindi po sa tao. Okay, ang problema, maraming mga tao, tamad mag-aral, tamad magbasa ng Bible. Huwag na natin pag-usapan yung pag-aaral, okay, ng Bible. Magbasa ka lang ng Bible. Tamad mo magbasa ng Bible, kaya ngayon nakadepende sila sa pastor, sa pare, sa ministro, para sabihin sa kanila yung kanilang paniniwalaan. Right? Kaya pa nakakausap ko ng iglesia, ang sabihin nila, hindi kausapin mo yung ministro namin. Bakit ko kakausapin yung ministro mo, ikaw yung kausap ko? Right? Yun kasi yung alam lang nila. Wala silang alam. Nakadepende. I mean, bakit mo hahayaan ng ibang tao ang mag-isip para sa'yo? For me, that's just simply weird. Pupunta po sa 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter number 2. Tingnan niyo po yung verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God, for I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. For my speech, look at verse 4, for my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Alam niyo kung bakit kami ano yung pinaka-goal? Seriously, kapag may mga men dito na gusto mag-preach, okay? Kasi ito yung intimidation. Kapag gusto mo mag-preach ka minsan. Hindi ko kaya, Brad. Parang ang hirap, nakakahiya naman yung hindi ko kaya yung ginagawa ninyo nakaharap sa tao. Here's the thing, okay? Here's the thing, hindi na po ito sa preaching ng mga lalaki. Ito rin po yung usually na makukuha mo kapag yung bagong Christian, tuturuan mo mag-soul winning. Sasabihin nila, nahihiya ako. Hindi ako people person. Okay? Sino bang people person? Ako actually introvert po ako. Hindi ako yung outgoing person. Okay? Na lagi na sa labas or something like that. Actually kung makikita nakaupo lang ako sa gilid, tahimik lang ako, okay? Maingay lang ako pag nagpi-preach ako, okay? Nasigaw ako and things like that. Okay, pero hindi po ako usually ganito magsalita. And what I'm saying is, you know what? Kapag kayo magpi-preach, you have to always remember na ang goal po ninyo ay hindi po usually hindi po talaga magpasikat. Okay? Kasi maraming mga tao nahihiya daw sila, so to speak, mag-preach. Kasi teka lang, Brother Chris, ang hirap naman ng ginagawa ninyo. Baka naman mamaya may mali akong masabi or something like that. Okay? Well, actually, lahat tayo magkakamali. Okay? If I'm gonna preach long enough, you know what? I'm gonna make mistakes. Magkakamali din po ako. Okay? And sinasabi ni Apostle Paul na, alam nyo, kapag ako nagpipreach, hindi po ako dumidepend. Hindi ako katulad ng mga, alam nyo, mga iglesia, sapagkat sinabi ng Diyos! Di ba? May mga ganong preacher di ba? And here's the thing, yung po pinag-aaralan nila sa seminaryo nila. Okay? Na dapat pag presenter ka, pag pastor ka, dapat magaling ka mag-preach, dapat sumisigaw ka and things like that. Okay? But here's the thing, I'm not saying na huwag kang sumigaw because of the fact that the Bible commands you, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. What I'm saying is actually natural po iyon. Okay? Actually, mas maganda yung natural kasi sa bigla ka na lang, dapat ba ako sumigaw dito? Dapat ako sumigaw! Di ba? Parang ganon. Mali po yun eh. Kasi kung ikaw iisipin mo yun, hindi po yung mag-work. And what Paul is actually saying, na hindi mo kailangan intindihin kung ano yung sinasabi mo, you have to depend on the power of God. Kasi ang mangyayari, kung ang iintindihin mo ay yung sarili mo, yung mga tao makikinig sa'yo, hindi na sila didepende sa kapangyarihan ng Diyos, didepende na sila sa wisdom ng tao. And that's what's happening today in 2025, na maraming mga tao, mas scared na sila kapag yung kanilang preacher, something's gonna happen. I feel something's like gonna happen. Diba?
Yun yung yun yung gusto nila panoorin. Right? Na mga preacher, na mga dynamic, right? Ayaw namin dyan sa Baptist, walang rakwakan. Right? Eh, yun yung gusto nila eh. Right? So ngayon, nakadepende sila, hindi sa kapangyarihan ng Diyos, nakadepende sila sa katalinuhan ng tao. Now, punta po na Ephesians 4. Ephesians chapter 4. What, again, anong mali sa Bible school? Isang mali sa Bible school is that they try to structure, they try to unify the interpretation of doctrines. Na para bang isa na lang ang interpretation ng Bible, wala nang iba. Well, in fact, the Bible teaches na kabasta ikaw ay dumidepende sa banal na espiritu, you can give the interpretation of the Bible. Okay? Na legit yung interpretation na yun ng Bible. Okay? Pero gusto ko lang pumunawaan ninyo, ano ba yung masasamang epekto nito sa atin, especially sa Baptist. Okay? Well, think about, number one, yung repentance issue. Okay? Kasi, here's the thing. Kasi, sa Baptist, dito sa Pilipinas, marami pong mga tao, hindi sila confident kung yung pastor nila ay saved. Okay? Actually, one po ako doon. Okay? I'm one of the people na hindi ko sure kung yung pastor ko ay saved or something like that. Kasi nung kausap niya ako, okay, sabi niya, it's by grace, through faith. Okay? Tapos later on, sinabi niya sa akin, or hindi niya pala sinabi sa akin, pero narinig ko siya nag-preach na kailangan mo magsisi ng kasalanan mo or something like that. So, I'm really totally confused sa iba to or hindi. Pero actually, kung titingnan niyo, meron talagang tinatawag na confusion with regards to repentance of sins. Now, ang question, saan ba galing yun? Number one, hindi po galing yun sa Bible. Okay? Kasi, ako, personally, bago po tayo mag-usap, simulan natin doon sa malinaw. If we're gonna talk about salvation, let's start with the verses na clear. Right? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For by grace are ye saved through faith, and it is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:89, right? Super clear. By faith, believe on the Lord Jesus Christ. Okay? So, kaya question ko, bakit natin kailangan pag-usapan yung repentance? Right? I mean, kung mag-focus lang tayo sa mga malilinaw na verses na tinuturo ng Bible, why in the world we have to talk about repentance? Eh kasi sinabi sa Bible school, kailangan din daw yung repentance. Don't you know, Brother Chris, that faith and repentance is on the same side of the same coin? No. Okay? We don't have to talk about it. Actually, hindi nyo kailangan pag-usapan. In fact, gano'ng karami ako personally, pag ako nagpe-present ng gospel, 0 words lumalabas sa akin about repentance. You know why? Kasi once na nanampalataya na siya sa Panginoong Hesukristo at inalikuran niya anumang bagay na pinaniniwalaan niya para maligtas, that is repentance there. Hindi mo na kailangan sabihin, baka naman meron kailangan konting pagsisisi. Baka naman kailangan feeling sorry. I mean, saan sa Bible yun? Right? Balinaw na kasi marami sa atin yun, kaya sila nagagalit, kasi minsan sasabihin nila, kailangan mo magsisi. Ano ba yung pagsisisihan? Bakit hindi ka maging clear? Right? And you know what? Ang advice ko sa inyo, actually, maging clear na lang kayo. Kasi maraming maraming mga tao sasabihin nila, yung pastor ko actually saved. Pero nagpipreach siya ng repentance of your sins. Look, kapag ang pastor, okay, here's the thing, kapag ang pastor, nagpipreach siya ng repentance of your sins, dalawang bagay lang yon. Number one, kung talagang pinaniniwalaan niya yun, okay, heretic siya, okay, hindi siya dapat magpastor and things like that. Now, here's the thing, paano kung confused lang siya, Brother Chris? Kung confused siya, hindi rin siya dapat magpapastor, kasi kung bago ka magpastor, dapat alam mo na yung doktrina ituturo mo! Right. So, kung ikaw, hindi ka pa sigurado kung ang salvation may repentance of your sins ba or wala, dapat bumaba ka na hindi ka magpastor. Right? Kasi hindi mo rin naman alam kung ano yung ituturo mo. Ay yung sunod-sunod. And alam nyo bakit may mga ganong pastor? Kasi yung mga pastor na yon galing sa mga Bible school na wala pa nga asawa, porque graduate na ng Bible school, pastor na. Right? Prove me wrong. Punta ka sa mga Baptist churches dyan, dahil yung pastor nila mga single, at sasabihin nila sa'yo kung paano sila naging pastor. Kasi graduate mo ako ng Bible school. So, ano mali?
I mean, hindi ba malaking pagkakamali yun? Right? Or another example, what about pre-tribulation rapture? I mean, napakalinaw sa Bible, after the tribulation of those days. Tapos, hindi, pre-trib. I'm like, what in the world? Paano mo, okay, mapagsasama yun? Sasabihin pa nila sa'yo kapag kinumpronta mo yung pastor mo, tungkol doon, alam mo Brad, hindi mo pa kasi naiintindihan ang sinasabi mo. I was like, actually yung sinasabi ko naiintindihan ko. Yung sinasabi mo ang hindi ko maintindihan. Okay? Kasi paanong yung after the tribulation naging before the tribulation? Okay? Hindi ko maintindihan yun. At alam nyo kung bakit maraming mga pastor kasi I mean, bulag ka na lang siguro kung hindi mo makita na after the tribulation yun. Pero alam nyo kung bakit maraming pastor pa rin ang nagsasubscribe sa pre-tribulation rapture? Ito yung nalaman ko. Kasi nung naging issue po yan sa church namin, yung kaibigan ko actually, kinausap sila ng pastor. And sinabi ng pastor sa mga kaibigan ko, na alam mo ba Brad, hindi ako po pwedeng magbago ng doktrina ko. Kasi, kahit na nakikita kong after the tribulation to, pag pinaniwalaan ko to, ibabalik ko yung diploma ko sa Bible school. Like, what in the world? Itapon mo yung diploma mo sa basurahan! I mean, ano gusto mo itapon? Itong Bible o yung diploma mo? I would rather throw sunugin mo na yung whatever. Huwag lang itong King James. I mean, what in the world? Mas papahalagahan mo yung diploma mo sa Bible school kaysa sa kung ano yung totoong sinasabi ng Bible? Like, why? I mean, here's the thing, hindi po malaking issue, di ba? Kasi sa akin, kung ikaw pre-trib, okay lang, dito ka sa church, bahala ka, maniwala ka sa isang guni-guni, I don't care. Okay? Pero, sa kanila, malaking issue yun. Na para bagang kapag tinuro mo yung post-tribulation pre-rapture na sobrang linaw sa Bible, para bang nagturo ka ng works-based salvation. Alam nyo, yun nangyari sa akin, sa amin nung before, kaya siya naging issue, is because of the fact na may mga, yung ano po yun, pelikula po yung after the tribulation. Yung mga kaibigan ko, gustong manood ng pelikula sa laptop ko. Tapos may video ako nung after the tribulation. Sabi nila sa akin, Kuya Chris, ano tong after the tribulation? Sabi ko, huwag nyo panoorin yan. Kasi sabi ko, iba yung teaching, iba yung belief ko kay pastor. Tapos syempre ayoko naman mag-cause ng gulo. Tapos sabi nila, bakit Kuya Chris, ano ba yung difference? Sabi ko, ganito na lang. Basahin mo yung Matthew 24. Sabi ko, tanggalin mo lahat ng preconceived ideas mo, basahin mo yung Matthew 24. Tapos sabi ko, ang pananaw ni pastor, yung rapture before the tribulation. So mangyayari yung rapture before the tribulation. Tapos sabi ko, basahin mo yung Matthew 24 kung yun yung talagang nandoon. Tapos, ano yun Sunday? Pagka Wednesday prayer meeting, lumapit sa akin yung kapatiran, yung kaibigan ko, sabi niya sa akin, Kuya Chris, mali si pastor! Tapos, so, pumutok, right? And then, nung pumutok, sabi sa akin yung pastor, ikaw nagtuturo ka ng mali! Sabi ko, ano ba tinuro ko mali? Sinabi ko, basahin niyo yung Bible. Mali ba yun? So, ako ngayon yung nagtuturo ng pagka-heretic. Ako daw yung heretic kasi ang tinuro ko, magbasa siya ng Bible. Well, in fact, binasa niya yung Bible, sabi doon, after the tribulation, and then, yeah. Kasi madaling intindihan, di ba? Right? Kasi doon sa confused topic ng pre-tribulation. Or what about here? What about this? Dispensationalism. Diba? Kanina sinabing skill ko sa inyo 2 Timothy chapter 2, sabi doon, rightly dividing the word of truth. Actually, pagkaka-interpret po ng maraming mga Baptist doon, kailangan ko daw hatiin tong Bible sa 7 segments. Okay? Now, pag tinignan nyo and huwag na po kayo pumunta doon for the sake of time, pero pag tinignan nyo 2 Timothy chapter 2 verse 15, wala naman nakalagay doon na rightly dividing into 7 segments. Right? At ang nakakatawa sa dispensationalism, sasabihin nila sa'yo, kapag may mali silang doctrine, pag may doctrine ka na sasabihin sa kanila, na hindi sila agree, kasi ibang dispensation yan, brother. Okay? I was like, okay. Tapos, ang nakakatawa pa doon, is sila mismo sa sarili nila, hindi nila alam kung sa Lasa Josephine division. Right? Yung isa, Genesis, 1 division, tapos Exodus, Leviticus, Numbers, isang section din yan,
Tapos, paano tayo ngayon? Kasi for example, pag binasa mo yung Genesis, mababasa mo, Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero hindi talaga grace yan. Kasi they're still under the law. It's like, pero yun ang totoo, di ba? Pero, here's the thing. Again, ang sinasabi ko, pwede ninyong maintindihan sa yung Bible ninyo even without me. Even without a preacher. Now, question, Brother Chris, bakit may mga pastor? Right? Tingnan niyo po sa verse number 11. Kasi Ephesians 4 kayo, verse 11. Sabi po doon, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Notice verse 12. May nakalagay po ba dyan na for the learning of the saints? Di ba? May nakalagay ba dyan na para matutunan nyo for you to understand the Word of God? May nakalagay ba dyan? Wala. Kasi ang sabi doon, for the perfecting of the saints, hindi po yun ibig sabihin learning. Ang ibig sabihin po ng perfecting, para mapagtibay kayo. Okay? What I'm saying is, kaya may preacher, kaya may service, kaya may ganito, is kapag mas mabilis ninyo mauunawaan yung Bible, kapag may nagpipreach sa inyo, rather than spending you most of your life reading and, meditating upon God's Word, which is good, okay, which is actually great, pero sinasabi ng Bible, what will actually help better is kung merong tao na magpipreach sa inyo ng salita for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. I mean, di ba, kung walang pastor, walang leader, walang mag-charge ng soul winning, walang mag-lead ng church, and sabi doon, for the edifying of the body of Christ. Para ma-encourage actually lahat kayo. Okay? And sabi doon, pansin nyo verse 13, kailan natin gagawin yun? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Yung verse 14 po, at saka 15, na sinasabi po doon, na hanggang sa kayo, hindi na kayo masway ng ibang tao or ng ibang religion, so to speak, right? And sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 4 is the fact that kaya tayo, pag kayo na pagtibay, na-edify yung body of Christ, dadating ang panahon, lahat tayo mag-unify sa ating pananampalataya. Pero again, ang sinasabi ko po sa iyo is let every man be persuaded in his own mind. Alam nyo, ako, actually, basta tutuwa ako kapag yung isang tao, nag-preach ako, and meron akong nasabi na hindi kayo nag-agree, okay, or something like that. Kasi number one, that will cause you to read the Bible more. Okay? So, kung meron na kayong hindi nag-agree sa akin, hindi kayo agree sa sinabi ko or something like that, it's fine. Okay? Hindi nyo naman kailangan sundin lahat ng sinasabi ko. What I'm saying here is kung ano yung nakikita ko sa Bible, kung ano yung but that's how the Holy Spirit talks to me. Maaaring iba yung pakikipag-usap sa inyo ng Banal na Spirit, and that's fine. Okay? Pero ito rin po yung wag din yung pong gagawin. Kasi minsan, may mga overzealously Christians, yung mga righteous overbatch, ayoko niya, puro bali naman sinasabi niya eh. Di ba? O di ka, ayoko na, bali yung sinabi niya, di ako sisimba dyan kahit kailan. You have to understand, tao din po yung preacher. Minsan makakapagsabi po kami ng mga bagay na bali. And that's fine. Trabaho po ninyo na i-judge yung sinasabi po namin kung tatanggapin ninyo or hindi. Kaya nga, kahit ako, hindi nyo i-apply yung sermon. For example, may bagay ako na sinabi, mag-soul winning kayo! Hindi ko sinasabi automatic kailangan nyo mag-soul winning. Nasa sa inyo po yun kung i-apply po ninyo. Kasi pinapakita ko sa iyo, sinasabi ng Bible na kailangan mo mag-soul winning, so nasa inyo na yun kung susundin ninyo or hindi. Kung sinabi ko sa iyo, for example, kailangan nyo maglaan ng oras for service para makapagsimba kayo, nasa inyo na po yun kung i-apply ninyo or hindi. Kasi ako, ang sinasabi ko lang is that sabi ng Bible, forsake not the assembling of yourselves together, the matter of some is. So yun lang, sinabi ng Bible. So kung i-apply nyo yan o hindi, kayo na yan. Ang importante, pinreach ko, pinakita ko sa inyo sa Word of the Bible, kayo na po ang bahala mag-judge
kung paniniwalaan or i-apply niyo or hindi. But the end of the day, hindi ko po kayo kukumbinsihin na kailangan paniwalaan. I mean, gano'n ba ka-ridiculous yun na kailangan, yung soul winning presentation mo, brother Kyle, kailangan pareho-pareho sa akin, ha? Pag hindi pareho-pareho yan, mali yan. In the world? I mean, if you're gonna think about it, di ba, that's the beauty na hinahayaan natin yung iba't iba. Kasi for example, may bagong mananampalataya at gusto niya matuto mag-soul winning. Anong gagawin natin? I-prepare natin siya sa iba't ibang men. And eventually, or iba't ibang ladies, kung lady siya, and here's the thing, eventually matututo siya at siya mismo gagawa siya ng sariling presentation niya. Pero here's the thing, isipin nyo, pag ginawa ba natin yun, dadating pa sa punto na yung tinetrain natin na bagong soul winner, eventually, magpipreach siya ng something like, repent of your sins. Diba? Kahit iba-iba yung interpretation natin, kahit iba-iba yung verses na ginagamit natin for soul winning, isang mensahe pa rin lang naman ang sinasabi natin, salvation by faith. Not of works, eternal life. Hindi siya nawawala, hindi siya, kahit na paanong set up, paanong verse ang gamitin mo, okay, if you're preaching the same message, that's good. Hindi mo kailangan maging kasing galing ko or kung paano ako mag-present ng gospel. Hindi dapat ganun din yung presentation mo para masabing legit yung soul winning mo. Okay, hindi porket ganito yung ginagawa ko and matagal ko yung ginagawa to, ngayon lang talaga yung way na pwede kong gawin yun. No! Pwede kang gumawa ng sarili mo. As long as you're preaching the Bible, you're getting it from the Word of God, then, no problem, right? Go if you would to Hebrews 5. Hebrews chapter 5. Ano po yung mali sa Bible school? Tinatry nilang unify a doctrine. Pero pangalawa, they produce lame preachers. Okay? I mean, ang turo po sa Bible school, eto sinabi po ito ng pastor namin Sabi ng pastor namin before, yung pangalawa kong pastor, sabi niya, na kapag magpipreach ka daw, dapat daw, tawag nito, isa o dalawang verse lang ang gagamitin mo. What? Brother Chris, bakit ang dami mong notes? Brother Chris, bakit pag ikaw nagpe-preach, turn to ganito, tapos turn to ganyan, hindi mo ba alam na dapat kapag magpe-preach ka, isa o dalawang verses lang yung pag-preach mo? I mean, here's the thing, hindi po ako nagpe-preach ng sarili kong mensahe. Right? Hindi ako nagpe-preach ng mensahe na inisip ko lang kagabi, tapos yun na yung sasabihin ko sa iyo. Ang pinapakita ko po sa iyo, ang iniisip kong mensahe galing sa salita ng Diyos, pinapakita ko from the Bible, and you know what? That is hard preaching. Ang problema, okay, sa mga Baptist churches ngayon is the fact na tinuturo sa kanila sa Bible school, pag magpe-preach ka, kailangan isang verse lang. I mean, like, what in the world? Tapos puro kwento, walang kwenta. Right? So, here's the thing. Yung ba tama sinasabi ng Bible? No, that's lame preaching. Kasi sabihin nila sa'yo, huwag kang masyadong dynamic. Huwag mo naman masyadong i-offend yung mga kapatiran natin kasi baka mamaya umalis yan, kawawa naman yung church, walang tithes. Di ba yun sasabihin? Kasi yun po yung konsepto ng Bible school. Alam niyo ba yun ang pinuturo sa kanila? Na wag mong i-offend yung bagong Kristiyano, wag mong i-offend yung mga tao nagbibigay sa simbahan, wag mong i-offend yung ganito, ganyan. Okay? Kasi, alam mo, magbabayad yan, kawawa ka. Malalaman mo yan, Brad, kapag ikaw nagsimula ng church, tapos, sa sobrang hard preaching mo, wala nang nagsisimba sa'yo. I mean, like, okay. Pero here's the thing, ang gusto kong maging church, alam niyo sa totoo lang, is yung big boy church. Sabi nga ni Pastor Anderson, yung church na ang mga tao marunong na tumanggap ng mga sinasabi ng Bible kahit na masakit sa damdamin nila. Alam niyo kung bakit? Kasi doon lang tayo magbabago Right? Tingnan yung Hebrews 5 verse 11. Pareho sila ng mga Hebrew people. Sabi doon sa verse 11, for whom we have many things to say, but hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongs to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Na kapag kayo ang alam nyo lang is yung milk, you're a babe in Christ.
And you know what? Good thing na meron tayong mga baby in Christ, right? Pero you know what? We want in our church na maraming mga tao na gusto ng strong meat. That's how you can discern good and evil. You know what? That's the reason why churches can thrive kung hindi lang yung pastor yung may alam ng tama o mali. Right? I mean, pupunta ka ng Baptist church, okay, may tao na lasing, hindi nila kayang i-throw out kasi hindi naman daw sila yung pastor. Now, here's the thing. Okay, let me just make this clear. Okay, ang pag-throw out ng isang tao is usually responsibility ng pastor. Pero here's the thing, kapag may pumasok ditong bakla, hindi nyo na ako kailangan sabihan para, oh, Brother Chris, ito throw out ba natin yan? Binibigyan ko na po kayo ng karapatan. Okay, palabasin nyo na po yun. Okay, tapo nyo sa kung saan man siya bala. Ilaglag nyo doon sa Cavitex, doon sa dagat doon or whatever. Okay, pero hindi siya welcome dito. Okay, kung merong laseng na papasok dito, hindi nyo na po ako kailangan para i-throw out siya kasi alam niyo na yung tama, right? And here's the thing, okay, as sinasabi po ng Bible na sila, yung mga taong hindi pa sanay sa salita ng Diyos, hindi nila kayang i-discern yung tama at yung mali. Doon sa verse number 14, sabi doon, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, meron silang capacity to discern both good and evil. Pero, here's the thing, kung ang preacher ninyo lame, kung ang preacher ninyo isa o dalawang verse lang ang kailangan para mag-preach ninyo ng isang oras, I mean, anong nakukuha ninyong sustansya sa salita ng Diyos? Eh, parang hindi pa nga yata gatas yun eh. Right? Kasi kung isipin nyo yung gatas, di ba? Parang full meal yun ng isang anak. Kung isa, dalawang verses lang ang meron sa isang preaching, paano naging gatas yun? Right? So, here's the thing, it's not, pero yun ang tinuturo nila sa Bible school, na huwag ka mag-offend, huwag ka gagamit ng masyadong madaming verses, right? Punta kayo ng 1 Kings 13. Bigyan ko kayo ng example from the Word of God. Kung paano ito nangyayari. And sa 1 Kings chapter 13, 1 Kings chapter 13, for the sake of time, yung iba po ikukwento ko na lang, pero yung kwento po nito is about a prophet na sinugo po ng Diyos to preach against Jeroboam. And actually, nag-preach po siya doon, gumawa siya ng malaking milagro, tapos kinuha po, ang sabi po sa kanya ng Diyos, pag nag-preach ka doon, nangyari na yon, huwag kang kakain, huwag kang iinom ng tubig, balik ka na agad. Okay? Verse 11, simula pa sa verse 11. Pero ito yung Bible school. Okay? Ito yung representation ng Bible school. Verse 11, now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. The words which he had spoken to the king, they told also to their father. And their father said unto him, what way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah. And his son said unto his son, saddle me the ass. So they saddled him the ass and rode thereon. So in short, merong Bible school teacher, right? Yung old prophet. Kasi here's the thing, okay? I don't know, pero I'm thinking of this na parang gusto niya kasing gawin is i-water down tong preacher. Imagine, merong preacher na on fire for God, okay, nagsosoul winning, hard preacher, okay, and gumawa siya ng maraming mga magagaling na bagay para sa Diyos, and then itong matandang propeta na to, okay, na nasa Bethel na mismo, if you're gonna look at, I mean, bakit pa kailangan mag-send ng Diyos na propeta from Judah, kung meron namang prophet from Bethel, kung yung prophet from Bethel, okay. Right? Bakit niya pa kailangan tumawag from Judah? Alam niyo kung bakit? Kasi walang gagawin na maayos yung prophet from Bethel. Right? Malun po kayo ng, so in short, sinundan niyo yun, verse 14, and went after the man of God, and found him sitting under an oak, and he said unto him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. Then he said unto him, come home with me and eat bread. And he said, I may not return with thee, nor go in with thee, neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. For it was said to me by the word of the Lord, thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest. And he said unto him, I am a prophet also. Liar.
I'm a prophet also as thou art. And an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee unto thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. I mean, like, what in the world, merong isang tao na bitter dahil hindi siya ginagamit ng Diyos? That's my opinion. Okay? Kasi, I mean, bakit mo pa kailangan, hayaan mo na lang siya kung here's the thing, kung i-water down mo rin lang naman siya, kung totoo kang propeta ng Diyos, I mean, here's the thing, dapat masaya ka pa nga na marami siyang na-accomplish, right? Pero bakit mo siya kailangan lokohin at pagsinungalingan, nasasabihin mo, uy, actually, may bagong mensahe ang Diyos. Right? Sa akin, na dapat bumalik ka. Okay, kumain ka, halika dito, kain tayo. Right? Ano pong nangyari? So, in short, sumunod po doon yung lalaki, and, nung sumunod po siya sa lalaki, syempre, dahil din sabihin niyo yung Diyos, may kaparusahan po doon. Now, verse 23, tanong po sa verse 23 for the sake of time. And it came to pass, verse 23, after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, to wait for the prophet whom he had brought back. And when he was gone, a lion met him by the way, and slew him, and his carcass was cast into the way, and the ass stood by it. The lion also stood by the carcass. So, in short, hindi sumunod yung man of God, kinain siya ng lion, nandun yung lion, tsaka yung bangkay ng man of God, okay, and then obviously, nabalitaan yon ng old prophet, okay, verse 26. And when the prophet that brought him back from the way heard thereof, he said, It is the man of God who was disobedient unto the word of the Lord. Dahil sa'yo. I mean, imagine niyo, kasi siya, hindi siya sumunod sa salita ng Diyos eh. Sino ba may dahilan? Sino ba yung nag-aya? Sino ba yung hindi talaga, sino ba yung nanloko? Di ba ikaw din? Okay? And, hindi po tapos yun. Kasi, tingnan niyo po, sabi po doon, Therefore, the Lord hath delivered him unto the lion which had torn him, and slain him according to the word of the Lord which he spake unto him. And he spoke, verse 27, and he spoke to his son, saying, Saddle me the ass, and he saddled him, and he went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcass. The lion had not eaten the carcass, nor torn the ass. And the prophet took up the carcass of the man of God, and laid it upon the ass, and brought it back. And the old prophet came to the city to mourn and to bury him, and he laid his carcass on his own grave, and they mourned, saying, Alas, my brother! I mean, look at the hypocrisy! Napaka-ipokrito na ikaw yung naging dahilan kung ba't namatay yung man of God. Tapos sasabihin mo, hindi kasi siya sumunod. Nakakaawa naman siya. Kasalanan mo eh. And yun ang kasalanan. And you know why? Bakit nakakaawa yung maraming mga preachers, yung Pilipinas ngayon is because of the fact na ang mga Bible school natin, yung mga tao, fired up sila pa pumasok, tapos lame preacher sila paglabas. I mean, makakakita ka ng very zealous people, na magaling mag-soul winning, na very fired up pag mag-preach, pero paglabas nila ng Bible school, hindi na sila marunong sumigaw. 2-3 verses na lang yung nasa preaching nila, okay? Hindi na sila marunong magkumpronta ng kasalanan because of the fact na yun naturo sa kanila na Bible school. Tapos sasabihin ng mga preacher na nagbabalish na Bible school, kawawa naman ng Pilipinas. Di ba sila pa yun nasa front? May mga talking about yung mga big time names ng Baptist. Right? Pag tinignan nyo yun, sila pa yung akala mo, okay, nag-glory sila sa kami nga nung panahon, konti lang ang support namin, pero dami namin soul winning. Nung panahon nyo yun, tapos ngayon, soul winning ka ba? Pero pero ang problema, yung Bible school mo, nagtuturo na kailangan mo muna ng support bago ka lumabas. Tapos mag-glory ka, kami nga doon, dati wala kami support eh. I mean, like, hindi ba hipokrito yun? Hipokrito yung sinasabi nila because of the fact na, yun, it's not good. Put the point ng 2 Timothy chapter 4. For the sake of time, 2 Timothy chapter 4. And, basahin ko lang po sa inyo yung Isaiah chapter 30. Sabi po dun sa verse 10, which say unto the seers, see not, and to the prophets prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceit. Yun yung gusto karamihan ng mga tao. And unfortunately, ang mga Bible school, yun ang tinuturo nila na kailangan mong sundan, okay, yung mga tao, I mean, yung mga gusto ng mga tao. Merong mga Bible school na mag-endorse kay Rick Warren. Okay? Now,
kung hindi nyo kilala si Rick Warren, ito lang po yung sasabihin ko tungkol sa kanya. Okay? Meron siyang libro, ang pangalan po ay Purpose Driven Church. Okay? Tapos sa libro po na yan, pag binasa ninyo, ang sabi niya, pag mag-start daw kayo ng church, ang unang-unang kailangan nyo gawin, okay, huwag kayong mag-soul winning. Kailangan daw mag-pass kayo ng survey. Ano ang hinahanap mo sa isang church? Meron bang banda? Gusto mo ba ng may young people? Gusto mo ba ng ganito? Gusto mo ba ng ganyan? Kasi daw kung ano daw yung mas gusto ng community, yun daw dapat yung gagawin mo. Oh, like, what in the world? I thought ang purpose ng church is to preach the gospel to every creature. And here's the thing, hindi natin kailangan humingi ng kahit na anong approval yun kasi sabi ni Jesus Christ, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach the gospel and teach all people. Right? So kailangan ko ba humingi sa iyo ng survey? I'm sorry, pero kasi sabi na sa akin ni Brother D. Pastor Stocky, punta ka lang Cavite, mag-preach ka. Okay? So, yun lang yung pinakahawakan ko. So, kung kailangan ng survey, I'm sorry. Okay? Hindi po mangyayari yun. Okay? Pero, bakit kailangan natin ng straw preaching? Tingnan niyo po yung 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi po na, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Bakit? For the time will come when they shall not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. So sinasabi ni Paul kay Timothy na kailangan mo mag-preach kasi dadating yung panahon hindi sila makikinig sa tamang katuruan. Na ang pakikinggan lang nila ay yung mga sarili nila, and in fact sabi ng Bible, mansin niyo, and they shall heap to themselves teachers. Ano yung sabihin nun? Gagawa sila ng mga mangangaral para sa kanilang sarili. Right? Na hindi na yung tinawag ng Diyos, kundi yung tinawag na from the... here's the thing, isn't that what's happening right now? Right. Na ang nangyayari, instead na from the church, merong man of God na tinitrain, na nakikita ng maraming mga tao. Ito, talagang filled with the Holy Spirit of God. So winner siya, inaayos niya yung kanyang buhay. Instead na from the church, na sinisend out yung mga pastors. Kanino nanggagaling yung mga pastors ngayon ng Baptist? Bible school? So, hindi na sa church nangyayari yung training. In fact, maraming mga churches ngayon, kapag nilapitan mo yung pastor nila at sinabi mo sa pastor, Pastor, gusto ko pong maging pastor. Anong sabi nila? Sasabihin mo nila, sige, titrain kita. Hindi ganun. Ang sasabihin nila sa'yo, sige, mag-enroll ka sa Bible school. Yun yung sinabi sa akin ng pastor ko. Sabi ko, Pastor, I think I have a desire to be a pastor. Sabi niya sa akin, enroll ka sa Bible school. Like, bakit sa Bible school? Right? Kung dapat, ano bang pattern na makikita nyo sa Bible? Makikita yung pattern sa Bible, yung Holy Ghost, kinausap, yung Church of Antioch, and sinabi ng Holy Ghost na i-separate mo sa akin si Paul at si Barnabas. Right? Acts 13. Or, along that area. Right? Now, ang sinabi sabi ng Bible, yung Holy Ghost yung namili. Through the church. Hindi po from the Bible school. So, if you're going to ask me, kasi kung titinan mo nga naman, tama naman ang Bible. Kasi talagang tama ang Bible na hindi dapat sa Bible school nanggagaling ang mga pastor. Dapat nanggagaling siya from the local New Testament church. Punta po kayo ng Matthew 23. Matthew 23. Anong mali sa mga Bible school? They try to structure, they try to organize, they try to put on one interpretation sa mga doktrina natin from the Bible, which is wrong. Again, hindi ko sinasabi na kailangan iba tayo ng interpretation. I'm saying na kailangan everyone should be fully persuaded in his own mind. Kayo po ang mag-decide. Di ba? Kung maniniwala kayo or hindi. Hindi po ito kulto. Tapos yung mga nakakatawa, di ba? Tapos yung pasasabihin nila, kulto kayo! Sinasabi namin mag-isip kayo. Tapos, saan ka nakakita ng kulto na sinasabi mag-isip kayo? Right? Saan ka nakakita ng kulto na kinikick out, di ba? Sinasabihan yung mga miyembro nila na hindi, na nagpo-fornicate, right? Na sinasabihan yung mga miyembro nila na hindi sumusunod ng maayos, na mayroong mga false doctrine, na yung mga masasamang miyembro nila. Saan ka nakakita ng mga kulto na ganun? Tapos sasabihin nilang, huwag ka na dito magsimba. In fact, I would say, you know what? May mga Baptist churches ngayon na kapag nakakita sila ng miyembro nila na nagpo-fornicate, okay, hindi nila kinikick out. So, sino ba kulto sa atin ngayon? Kasi kayo, okay, ayaw ninyong i-kick out yung sinasabi mismo ng Bible na you should be kicked out. Tapos kami nga, nag-kick out kami. Tapos sabihin mo kami, kulto kami. Diba?
Brother Chris, paano mo nalaman nagpo-fornicate sila? I mean, explain to me this. Nabuntis, pero hindi nagpakasal. So, kailangan ko pa ba kailangan ko pa ba mag-graduate ng law para malaman na fornication yon, right? I mean, di ba simple kapag hindi ka kasal at nabuntis ka, unless, Virgin Mary ka or something like that, okay? I mean, fornication yon, right? Pero problema, maraming mga ganong nangyayari sa Baptist churches, pero hindi nila kinikit out. Ang gagawin lang nila, papatayuin lang nila sa pulpit, tapos sasabihin nila, I'm sorry, church. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Then tapos na. I mean, like, what in the world? Yun lang pala kailangan. Hindi mo nga, I mean, nakaupo ako sa isang ganong klase. Hindi pa nga sincere yung pagsusorry niya. Ang sabi niya lang, sorry po. Tapos umalis na siya. Hindi pa nga sincere yung pagsusorry mo! What in the world? Tapos sabihin mo sa akin, kulto kami, what in the world, right? So, mali na kailangan natin, pilitin natin yung bata o maniwala sa kung ano yung paniniwala natin. And number 2, ang isang mali sa mga Bible school, ang pinoproduce nila, walang kwentang mga preacher, lame preachers. Pero ito pa yung but ito yung tingin ko na kailangan nating matutunan as Bible-believing Christians. Isang mali sa Bible school is that they create a culture. Gumagawa sila ng isang kultura na nagpapahalaga sa kung ano yung tinapos mo kaysa sa kung ano yung kakayahan mo. Okay? Tingnan niyo po yung Matthew 23, tingnan verse 1. Sabi po doon, Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in the Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men, and they broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments, and love the uppermost rooms at feasts and the cheap seats and in the synagogues, and the greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi! Rabbi! Alam niyo kung bakit? Kasi, alam niyo ba, o kung hindi niyo alam niyo ba, na kapag graduate ka ng Bible school, kahit wala ka pa kasawa, okay, kahit na hindi ka pa nagme-ministry, okay, ang tawag sa'yo, pastor. Anong sinasabi ko? Ang gusto lang nila yung title minsan. Ang gusto lang nila yung degree. At least ako, bachelor's in divinity, master's in divinity, master in theological like, what in the world? Anong klaseng term yung master's in divinity? Para naman, pag meron ka nun, di ba, parang masters of divinity, parang banal na banal ka, uy, dito nagkakasala, ha? Masters of divinity, what in the world? Tapos here's the thing, ang nakakatawa doon, kasi i-criticize nila, right, yung mga pare, kasi sasabihin nila, alam niyo mga pare, sabi ni Jesus Christ, call no man father, di ba? Tapos pinapatawag nila father. Tapos tatawagin nila yung sarili nila reverend. So, pareho na kayo, right? Kasi yung reverend, actually, hindi po yung dapat tinatawag sa tao kasi ang reverend lang, isa lang yung Diyos. Okay? So, kung ikaw i-criticize mo yung pare dahil nagpapatawag siyang father, dapat ikaw rin mismo sa sarili mo, hindi ka magpapatawag na reverend. Okay? Tapos yung iba, para daw social, tatawagin sila, hindi dapat pastor, dapat bishop. What in the... I mean, anong difference ng pastor sa bishop, sa overseer, sa rule? I mean, what in the world? Right? Pero anong epekto nun? Dahil sa Bible school? Right? And alam nyo, eto po, kaya ko po ito sinabi sa inyo, punta po kayo ng Acts 4. Acts 4. Kaya ko po sa inyo pinapakita, kasi alam niyo sa Cavite, hindi ko po alam ha, pero I think mas kita-kita po to dito sa Cavite. Okay, kasi pag umikot ka dito sa Cavite, alam niyo ang isang mapapansin ninyo, okay, kada kanto may tarpaulin. Congratulations! You passed the LPT! Congratulations! Cum laude! Congratulations! Passer of bar exam! Ganyan. Okay? Na para bang lahat na lang ng achievement mo sa buhay kailangan nakatarpaulin. Like, what in the world? Na bakit ba masyado kang obsessed sa titulo? I mean, okay, I get it, naghihirap ka, pero here's the thing, I'm not saying na you don't celebrate kapag may achievements kayo na ganyan.
I think you ought to celebrate. Kasi syempre pinagpaguran niyo yan. Okay? Kapag nakatapos yung anak ninyo, okay, for example, nakagraduate, okay, I mean, it's okay na mag-celebrate. Pero to the point na ipahayag mo, lagyan mo ng tarpaulin, congratulations, anak! Di ba? Nakapag-subscribe ka sa Unlitex or something like that, okay? Di ba? I mean, what I'm saying is, it's overly emphasized yung achievement mo pagdating sa title. At alam niyo kung anong mali doon? Kasi minsan, gino-glorify natin yung title more than the skills. Sigurado ko ba magaling na doktor yan? Nakapasa nga ng pharmacist, pero tapos hindi naman nagtrabaho as pharmacist. Di ba? Para naman nakakahiya yun. Nakapasa ka nga teacher, LPT, tapos hindi naman nagtuturo. Right? I mean, you know, I'm not saying na kung hindi ka nagtuturo masama ka, but what I'm saying is, okay, yung overly emphasis ng title, kasi hindi naman talaga dapat yung ganun. I mean, you work hard, you celebrate what you achieve, pero to the point na kailangan ipangalandakan mo yun. Pero yun ang ginagawa ng maraming mga pastor. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, na alam niyo kapag ikaw preacher, lagi ka na lang hihigit as an authority mo to preach. Graduate ka lang ng Bible school. Wala. Graduate mo ako ng Verity Baptist Church, hindi po school, okay? So, sorry, hindi ako. Pero tingnan niyo, even the apostle sa kanila, nasa Acts 4 po, tingnan niyo verse 13. Sabi po ng Acts 4 verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them, that they had been with Jesus. Alam niyo yung sinasabi ng Bible, na si Peter, si John, sabi ng Bible, they were unlearned and ignorant. Hindi po sila kapag-aral. Okay? They were not even trained para mag-preach. Okay? Pero, anong sinabi ng Bible? Na-realize sila na gano'n sila kagaling. Bakit? Doon sa bandang dulo, they had been with Jesus. Ayan na what, alam niyo, kung kayo, and here's the thing, if you, alam niyo po ito, kung, hindi po sa binubola ko po kayo, pero if you're going to compare yung mga soul winners ng ibang mga churches, compared sa mga soul winners ng Verity Baptist, okay, I would say 10 times better kayo. Okay, hindi ko lang po binubola just to say na righteous, baka naman magyabang kayo, bagaling kami. Okay, what I'm saying is, okay, it's obvious kasi sila pa nagpipreach sila 5 minutes gospel, wala nga 5 minutes. Agabot lang sila ng tracks. Okay, but you put your hard work, you put your effort na aralin yung Bible, na mag-prepare ng gospel presentation, and you emphasize kung paano talaga ang tao maliligtas. Kaya minsan sila, kapag nagpipreach po sila ng gospel, alam niyo, minsan nadi-discourage sila. Kasi ganyan naman lagi, tumatanggap sila eh. Pero hindi nila alam na meron talaga actioning technique para malaman mo kung talaga nananampalataya yung tao o hindi. Ang tawag po doon, magtanong. Minsan kasi hindi sila nagtatanong, di ba? Naniniwala ka ba dito? Hindi naman nila tinatanong yun eh. Basta salita lang salita. Tapos pagkatapos sila pagkatapos sila mag-preach, sabi, pray tayo. Pero tapos sasabihin nila, hindi naman talaga namin alam kung nananampalataya. Tinanong mo ba? Hindi mo naman tinanong, right? So paano mo malalaman, right? Pero ang pinapoint out ko, you don't have to be educated to be used by God. Actually, kaya po kayo ganun kagaling is because you've been with Jesus. Pero trust me, okay? Next time na hindi na kayo magbasa ng Bible, next time na hindi na kayo umattend ng church, next time na maging worldly kayo, you're just gonna be like those people. Kasi ang key, although unlearned and ignorant ka from the world, at least you've been with Jesus. Last place po, John 14. John 14. So, huwag po tayong maging overly, huwag tayong maging overly emphatic dun sa title. Kasi minsan, di ba ganun tayong mga tao, na porket attorney, yung taas ng tingin ko dyan. Engineer, yung taas ng tingin ko dyan. Alam niyo, nakakatuwa sa church, kasi kahit ang mga tao engineer, kahit ang mga tao mayayaman, ang mga tao attorney, pagdating sa church, pare-pareho tayo ng estado. That's what makes church beautiful, is kahit na anong trabaho mo, kung ikaw ay brother ka. Right? Minsan makakita ka na janitor, na manager sa opisina, tapos nagmamap sa church. Bakit? Kasi pare-pareho tayong members dito. We're only one in Christ. Kaya alam nyo, and ang problema, right, sa Bible school, again, they are overemphasizing yung mga titles po na to. Pero alam niyo, hindi nyo na po kailangan yun eh.
Kasi again, ang point ng sermon ko, kaya kung gusto ko maunawaan, kaya kung gusto ito i-preach, is because of the fact na gusto ko maunawaan ninyo, meron na kayong auction from the Holy One. And yun po ang dapat po nating dependehan more than anything pagdating po sa pagkaalaman po natin from the Word of God. John 14 verse 25, these things have I spoken unto you, being yet present with you, dahil si Jesus Christ po ay kasama po nila at this time. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Then notice this, verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Alam niyo, isang good application nito is the fact na kapag minsan nagsosolving tayo, bakit tayo usually takot mag-solving? Kasi Brother Chris, pag nakakita ako ng Iglesia ni Cristo, paano kapag tinanong niya ako? Tapos hindi ko masagot yung tanong niya. Anong gagawin ko? Number 1, huwag mo sagutin. Right? Kasi di mo naman alam yung sagot eh. Okay? But number 2, trust me, okay, kapag sinabi ko po sa inyo na actually mas marami pang alam ikaw na nakikinig ng preaching kaysa dun sa alam ng Iglesia ni Cristo or ng Seventh-day Adventist or something like that. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nakakita ka ng Iglesia ni Cristo, malamang masamalamang ang sasabihin niya lang sa'yo, hindi Diyos si Jesus Christ. Pag nakakita ka ng Seventh-day Adventist, malamang sa malamang, ang sasabihin niya lang sa'yo, dapat nagsisimba kayo ng Sabado. Yun lang yun. Tapos tanongin mo siya ng iba pa mga Bible verses, Bible doctrines, wala na siyang alam. Okay? Kasi yun lang ang alam niya. Pero kayo, kung tutusin, right? Mas marami pa kayong alam dun. Right? You know why? Kasi meron kayong Holy Ghost. And ang sabi ni Jesus Christ, iniwan niya sa atin yung Comforter. Bakit? Para hindi daw tayo mag-alala. Di ba sa last verse, sa verse 27, sabi ng, let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. Why? Kasi nasa inyo na yung Comforter. He will be able to teach you all things. Let's pray. Dear Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po ito. We thank you, Lord God, for the presence of everyone, Lord God, na nandito po, Panginoon. Help us, Lord, to always rely on the Holy Ghost, Lord, in anything that we have, Lord, even in our prayers, Lord, even in our Bible reading. Help us, Lord, to always depend on you, na kayo po, Panginoon, ang manguna po sa amin, Panginoon. At kayo, Lord God, ang patuloy na gumabay at magpalaki, Panginoon, ng Verity Baptist Church dito po sa Cavite, Panginoon. So, nang sa gayon, Panginoon, patuloy po kami maging ilaw, Panginoon, ng lugar pong ito, Panginoon. Christ, we pray. Amen.